Tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Ready na po ba tayong lahat? Sino pong excited? Amen and amen. At ako din po ay excited na. Pero bago po yan, may tanong po ako sa inyo. Are you grateful for this year 2025? Grateful po ba tayo? Sa lahat po ng ating pinagdaanan, sa lahat po ng nangyari ngayong taon, grateful po ba? Pero may question po ako sa inyo. Are you still grateful even when you have less or just enough? Grateful pa rin po ba tayo kapag yung meron po tayo is kulang, less, or sakto lang? Grateful pa rin ba? Wow, grabe yung energy ng second service. Amen. At ito po, are you still grateful despite experiencing hardship? Grateful pa rin po ba tayo? Parang ang hirap maging grateful kapag ganyan po, no, yung hardship situation. Are we still grateful? Being grateful isn't just about material things. Tama po ba? Ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lang po ito na isusukat sa material na bagay. Paano ko po nasabi yan? Because of health and safety. Siyempre, hindi yan masusukat ng material na bagay. Tama po ba? Na we are healthy. At mapalad po tayo, blessed po tayo dahil hindi po tayo umabot sa ganitong point ng taong ito. Mahirap magkasakit, mahirap ma-hospital, lalo na sa bansa po natin, no? Na hindi kayang suportahan ng government kapag tayo po ay nagkasakit, di ba po? At isa pa po dyan, yung safety natin araw-araw. Sino po dito napasok everyday on-site sa trabaho? Meron po ba? Katulad ko, ako po yung nagtatrabaho sa Makati, nagko-commute, minsan nagmumotor po. Minsan na normalize po natin yung pagiging safety natin, palalo na pagpapasok hanggang sa ating pag-uwi. Diba? Lalo na sa kalsada, maraming aksidente, personal mong nakikita, minsan napanghihina ka ng loob na, shucks, thank you Lord. Safe ako, no? So, grateful po tayo. Amen po ba? Because malakas po tayo, nandyan po kayo ngayon, nakakagising, nakakapagpatuloy. We are blessed, no? And safety din. And isa pa po, we have family and friends po. Sino po kasama natin nag-celebrate yung Pasko kasama pamilya natin? We are blessed, we are thankful. No? Kung hindi man kasama parents mo, yung guardian mo, or yung mga kaibigan mo, hindi lang sa material things, we are grateful kahit po dito. And sabi po, gusto ko, happy ka. So yung mga sa katabi mo, gusto ko, happy ka. Mukha bang happy yan? Parang hindi naman nata happy. Gusto ko, happy ka. At alam niyo po ba, si Lord, gusto din ni Lord, happy ka. Gusto din po ni Lord, happy ka. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:16-18, ang ganda po ng verse na to, always be joyful, never stop praying, and be thankful in all circumstances. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. So kahit po si Lord, kapatid, gusto ni Lord, masaya ka. At gusto ni Lord, thankful ka sa kabila ng pinagdaanan mo. Dahil yan ang kalooban ni Lord sa iyo at sa akin. At ito po ang ating pag-uusapan today, a grateful heart. Pwede po ba tayo mag-pray? Let us pray. Lord Heavenly Father, pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba, dinadakila ka. Lord, today, we are blessed. We are thankful, Lord God, dahil sinamahan mo kami, Panginoon. And Lord, today, this is the last Sunday of the year. Ikaw ang uunahin namin. Ikaw ang sasambahin namin, Panginoon. And Lord, wag niyo pong hayaan na aalis kami sa lugar na to na hindi punong-puno ng pagpapala at pasasalamat ang aming puso. Ingatan mo kami, gabayan mo kami, gamitin mo ang aking buhay, ang aking bibig, ang aking dila to deliver your word. Ikaw ang makita, ikaw ang maramdaman. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Malakas pong palakpak para sa Panginoon, yung deserve po ni Lord. Amen and amen. So, ni-research ko po, chinek ko po sa dictionary, no? Ano po ba ang meaning ng a grateful heart? Sabi po sa Oxford Dictionary, a state of being where an individual feels and express
profound appreciation and thankfulness. Yun po pala yung kahulugahan ng a thankful heart. Yung profound appreciation and thankfulness. Magdidigdi pa po tayo, consistently recognizing and appreciating the good in life. Na-appreciate po ba natin yung mga nangyayari sa buhay natin na maganda? No? It's either big or small na pagpapasalamat po ba natin? Or kahit sa even amidst challenges, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, are we still thankful and grateful? Leading to contentment, peace, and focus on blessings rather than lacks. So yung mapagpasalamat na puso, ayan po ay nagpo-focus sa pagpapala. Nagpo-focus sa kung anong meron, hindi hinahanap yung wala. Pero ito po ang katotohanan. Sometimes, nakaka-experience tayo ng ungrateful, no? What are the reasons we are not grateful? Ano ba ang dahilan bakit hindi tayo nagiging grateful? Number one, we take things for granted. Natitake for granted na lang natin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa life natin. Katulad ng sinabi ko kanina, yung wala tayong sakit, yung malakas ka, yung nakakatayo ka, nakakakain ka 3 beses sa isang araw, may tirahan ka, may sasakyan ka, blessed ka. Amen ho ba? Minsan natitake for granted po natin, hindi po natin na-appreciate. Ganun po yung nagiging response po natin. Ano ho pa po? Pangalawa, we focus on what we don't have. Hinahanap natin yung bagay na wala tayo, na wala sa atin, kaya tayo hindi nagiging grateful. Hindi natin na-appreciate yung bagay na meron tayo. Ano ba to? Luma yung sasakyan ko. Di ba? Ano ba to? Ganito pa din yung phone ko. Gusto ko ng iPhone 17 Pro Max, fully paid 256 gig or 1 TV ba? Ganyan, di ba? Hindi po tayo nagiging grateful. Kasi nagpo-focus tayo sa wala. Pangatlo, we compare ourselves to others. Di ba? Ginagawa po nating sukatan yung sarili natin sa ibang tao na hindi ganun eh. Di ba? Kaya tayo hindi nagiging grateful kasi tinitignan natin yung ibang tao. Buti pa sila, ganito. Buti pa siya, at the age of 26, ganito na yung narating niya. Di ba? May sariling bahay na siya. May sariling business na siya. Hindi tayo nagiging grateful. Tama po ba? Once we compare ourselves to others, hindi natin nakikita yung kagandahan sa buhay natin. Na mas blessed ka pala, kapatid. Na mas blessed ka pa rin sa ibang tao. Na mas angat pa din yung sitwasyon na meron ka. At yung pang-apat, ito yung mas masakit, we steal or kill the joy of other people. Hindi tayo nagiging grateful kasi pati yung kaligayahan ng ibang tao, ninanakaw natin or pinapatay natin. Katulad ng, halimbawa, may friend ka or may nakita ka sa social media, nag-post ng achievement. Kaso ikaw, tayo, basher? Basher ka ba, kapatid? Ano ka ba? Yung parang, anong tawag doon? Ipagsampalaya? Bitter yan. Di ba yung parang, ano ba yan? Kung umiyak, kala mo naman Hilux yung binili. Minsan ganun eh. Yung parang, minsan dapat i-celebrate natin yung gratefulness na binigay sa kanya, pinagpala sa kanya. Pero tayo, inaagaw natin, pinapatay natin. Di ba? Dapat inuna bahay. Dapat inuna ganito. Imbes tayo dapat maging grateful din sa narating niya or sa nakuha niya. Amen po ba? Kaya tayo hindi nagiging grateful. Meron tayong crab mentality mindset. May crab mentality mindset. Nakukuha po ba? Pero ano ho ba ang key factor ng merong mapagpasalamat na puso? Key factor for a grateful heart. Meron po akong triple A dyan. Ang number 1, awareness. Recognizing God's goodness daily. Amen. Meron po ba tayong ganitong puso? Na nare-recognize natin yung kabutihan ni Lord sa atin each and every day. Nakapagbigay pa tayo ng pasasalamat sa Kanya.
Paggising sa umaga, pagbumulat ng mga mata, pag-apak sa sahig, we are thankful. Amen po ba? Yung safety natin, yung araw-araw, nagagampanan, naaasikaso, napuprovide, di ba? Nare-recognize natin yung God's goodness sa ating buhay. Ano pa po ba? Attitude. Choosing a positive, Christ-centered mindset. Ano ho ba yung positive, Christ-centered mindset? Yung tipong, you're in the midst of challenges, but you are still positive. Parang ang hirap po, di ba, na nasa gitna ka ng pagsubok, nasa gitna ka ng problema, pero hindi, kaya to. Di ba? Hindi, malalagpasan to, kasama ko si Lord. Amen? Hindi, gagaling yan. Hindi, malalagpasan yan. Makakapasa ako sa board exam. Di ba? Christ-centered mindset. Grateful. Amen. At pangatlo, actions. Expressing gratitude through words and deeds. Kayo po ba, nahihiya po ba kayo magpasalamat? Aminin. Nahihiya po ba tayo magpasalamat? Yung sabihing word na thank you. Kasi may mga ganong tao, no, na totoo magdi-thank you. Diba? Mayroon taong hindi kayang mag-express ng gratitude na magpasalamat. Kapatid, sa bawat magandang nangyayari sa life natin, magpasalamat tayo. Small or big things, kapatid, pasalamatan natin. Diba? Abutan ka ng sukli, mag-thank you tayo. Diba? Inabot mo yung bayad, mag-thank you tayo. Express natin yung gratitude. Pati yung deeds. Kung may gumawang maganda sa'yo, gawa mo ng mabuti. Diba? Appreciate natin. Huwag natin i-take for granted. Maging grateful tayo. Amen po ba? Alam niyo po bang na ang pagiging grateful, ang mapagpasalamat, minsan hindi po siya madali. Ano po ang madaling gawin? Madaling magreklamo. Di ba po ba? Madaling maging negative. Madali na lang hindi magpasalamat. No? Pero ito po yung gustong sabihin sa atin ni Lord. At ito po yung sinulat ni Apostol Paul sa Colossians 2:7, let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness. So kapatid, how to keep a grateful heart? Paano ko ba makikip itong mapagpasalamat na puso? Gusto po ba natin yon? Na hindi mawala yung pagiging grateful heart natin. Paano ba natin ito makikip? Number 1, be rooted in Christ. Sabi sa Colossians 2:7, let your roots grow down into Him. Bakit kay Lord? Bakit kailangan nating i-root yung sarili natin kay Lord? Bakit po? Bakit kay Lord? Pwede naman sa tao, di ba? Pwede naman sa sarili natin. O pwede naman sa mga bagay na meron tayo. Pero bakit kay Lord? Kasi kapatid, pag hindi kay Lord, it's either pwedeng pag sa bagay or sa problema, pwede kang ma-fall, pwede kang sumuko. Pag sa tao, pwede kang ma-disappoint. Pero kapag kay Lord, mas better. When you are properly rooted in Christ, you have stability, kapatid. Kapag rooted ka kay Lord, ano man ang sitwasyon ng dumating, you still thankful kasi kilala mo si Lord. Mas stable ka. Hindi ka agad mabubunot. Di ba? Hindi ka agad madi-discourage because you are deeply rooted to the Lord. So paano ba tayo magiging deeply rooted sa Diyos? How do we root ourselves in Christ? Number 1, stay rooted in God through prayer. Prayer is powerful. Amen? Kapatid, pag natin underestimate ang prayer, sobrang laking tulong ng panalangin. Proven and tested. Kapatid, wag natin alisin yung prayer sa buhay natin. If we want
our life to be rooted in God, let us stay connected in God through prayer. Pangalawa, stay rooted in God through His Word. Nagbabasa ba tayo ng Bible? Or baka nakakarinig lang tayo ng Word of God kapag every Sunday service, or kapag merong dumaan lang na scroll sa social media, dumaan na ads. Kapatid, isama natin sa New Year's resolution itong pagde-devotion. Amen po ba? We communicate God in prayer, but si Lord sumasagot through His Word. Kaya kapatid, gawin natin ang best natin, makapag-read ng Word of God, kasi mas makikilala natin si Lord, mas mai-appreciate natin si Lord, mas maiintindihan natin si Lord sa mga ginagawa niya sa buhay natin kapag the more na mas kilala natin siya. Kaya kapatid, isama natin yan sa New Year's resolution natin na mas kilalanin natin si Lord by reading His Word. At pangatlo, live according to His will. Isa sa mga mahirap gawin or struggles natin as a Christian is to follow God's will. To continue to walking sa kalooban ng Panginoon. Pero let us give our best na ipamuhay, isabuhay yung message or natututunan natin dito sa church or sa ating mga fellow believer. Amen ho ba? So yan po yung tatlo na pwede natin gawin para mas maging deeply rooted po tayo sa ating Panginoon. Sabi po sa John 15:4, "Remain in me and I will remain in you, for a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me." So gusto ni Lord, nakadikit tayo sa Kanya. Kasi kapatid, pag hindi tayo connected kay Lord, we are nothing. Kaya mas gusto ni Lord is malapit tayo sa Kanya. Yan ang i-goal natin. So yun po yung una. Pangalawa, how to keep a grateful heart. Be built up in faith. Sabi po dyan, let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Colossians 2:7. So let your faith in God be the foundation of your life. Kapatid, dapat yung pananampalataya natin, dapat pinapalakas din natin. Amen ho ba? Dapat pinatitibay din po natin. Kasi the more we have deeper relationship to Lord, susunod yung pananampalataya natin sa Kanya. So in building up our faith, we need to, kung gusto natin mapalakas yung faith natin, mas lumakas yung, or mas tumibay yung relasyon natin sa Panginoon, ito po yung kailangan natin gawin, learn from fellow believers. Kapatid, sa church, nandito yung mga tamang tao para sa'yo. Naniniwala ka ba doon? Na handang tumulong sa'yo, handang i-guide sa'yo. Meron tayong mga pastors, meron tayong mga leaders, meron tayong mga mentors na ready to help you in times na nahihirapan ka. Meron tayong C2S Fellowship, meron tayong CLDP, we have many events, many movement here sa church. Pwede tayo makipag-participate. At yan ang mga pwedeng makatulong sa'yo para mas lalong mabuild yung faith na meron ka. I-guide ka. I-mentor ka. Pangalawa, face challenges. The more na nai-struggle tayo, the more na nahihirapan tayo, mas doon tumitibay yung pananampalataya natin sa Panginoon. The more na natitest, the more na mas lumalakas yung pananampalataya natin. Mas nagkakaroon tayo ng trust kay Lord. Kasi if you have a deeper relationship to God, in your faith, kahit nasa challenges ka, hindi ka magko-complain. Tama ho ba? Hindi ka magko-complain because your faith is founded sa Lord. Mas pagtitibayin ka.
Kaya kapatid, sabi mo sa katabi mo, maging matatag ka. Maging matatag ka. Hindi man naging madali this year, because of God's faithfulness, nandito tayo ngayon. So face challenges. Pangatlo, exercise our faith. Faith without action is, kaya kapatid, lahat ng mga natututunan natin, lahat ng mga naririnig natin, i-apply po natin. I-exercise yung faith natin. Kapag may nangangailangan ng tulong, tulungan natin. Kapag may kailangan ng prayer, wag na tawagin si leader, wag na tawagin si pastor, pwede mong ipag-pray. Amen o ba? Ipag-pray natin. Kapag kailangan ng encouragement word, i-encourage mo. Diba? Pag nanghihina, pwede ikaw yung maging kalakasan niya. Exercise our faith. At pangatlo, how to keep a grateful heart, be thankful. Sabi po sa Colossians 2:7, then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Relate po ba tayo dito? Our life is not always smooth sailing. Lalo na ngayong taon. Pwedeng roller coaster, no? Pwedeng masaya, pwedeng blessed. Pero may times na nasusubok, no? Na panghihinaan. Our life is not always smooth sailing. Pero ito po yan, our thankfulness is not only based on our emotions or situations. Minsan yung pagpapasalamat natin, dinidepende natin sa emosyon. Pag hindi tayo okay, di na tayo magpapasalamat. Di ba? Kapag nakuha na natin minsan yung blessing, hindi na tayo nakakapagpasalamat. Or sa situation. Kapag nahihirapan, kapag umulan, kapag may nangyaring matinding problema, hindi na makakapagpasalamat. Kapatid, our thankfulness is not only based on our emotions or situations. At gusto ko pong mag-share ng testimony sa inyo na connected po sa pinag-uusapan natin. Okay lang po ba mag-share ng testimony? Pero before that, be thankful in all circumstances. No? Lahat po ng ginagawa natin, lahat po ng napagdadaanan natin, it's either good and bad, be thankful pa din. Kasi yan yung kalooban ni Lord sa atin. Pero ito po yan, siya po si Kevin. Kung nakikita niyo po siya dito sa church, siya po ay na-invite dito sa church nung January. Coincidence lang din, yung family ko, kumakain kami dyan sa peri-peri. Then, nakita niya yung family ko. Pasunod pa lang ako eh. Tapos sabi niya, si Jeremy po. Tapos nag-stay siya kasi gusto niya akong makita. Kasi kababata ko po siya since 2011. Napunta kami sa Las Piñas. Mas kilala niya ako. Nung di pa ako born again, alam niya yan. Then, nagkausap kami. Tapos sabi niya, sakto bro, naghahanap ako ng church. O sige, tara, church tayo. Simba sa amin. Tapos yun, sila po ay bagong kasal. Sila po ay, ang kanyang wife po ay buntis. So, siya po ay nag-church dito. Nakapagpatuloy sa Panginoon. Pero nung panahon po na manganganak na po yung kanyang asawa, meron pong circumstances. Hindi smooth sailing eh. Tama ho ba? Kailangan po ng cesarean. At costly. Pero the Lord is faithful. The Lord is good po sa buhay ni Kevin. Nag-try po sila mag-apply sa SSS and ibag kumilo si Lord eh, na pagkalooban po yung expenses. Thank you, Lord. Pambira. Na-survive. Amen. Thank you, Lord. Eh, hindi pa doon natatapos habang yung bata nakalabas na may mga sakit eh. Tama po ba? Na kailangan ipagamot. Pero kahit po ganun, siya po ay nagpapatuloy. Siya po ay sumali ng C2S. Ang mentor niya po yung daddy ko. Sa bahay po sila nagsi-C2S every Saturday. Yun sa pagkakaalam ko. Learn from others. Papaturo. And may facing challenges. Pero si Lord po ay grateful pa din. Si Lord po ay mabuti pa din.
ang kanyang pong wife, ang kanyang pinsan, umuwi galing dito, galing ibang bansa, nag-provide din po para sa expenses din ng kanyang anak. At siya po ay sa trabaho, nagkaroon din siya ng increase sa work. At isa pa po doon, after ng mga anak ng kanyang asawa, nakakwentuhan ko po last time, ito po ay nakahanap na din ng bagong trabaho at full work from home. Wow! Na mas doble pa sa salary niya before. At ito po yung maganda po dyan eh. Paano ho ba natin mapapakita yung pagpapasalamat natin sa Panginoon? Ginawan ka na mabuti ni Lord, ginawan ka na ng goodness sa life mo. How do we express our thankfulness to God? At ito po yan, last Christmas service here sa church, at nung 25, siya po, nung last Sunday, nag-volunteer po siya, dancer eh. So, nagamit po yung talent niya to serve. Nakasama po natin mag-serve. At netong Christmas service, sa kanyang wife naman po ay nakijoin naman sa choir. Exercise faith. At sila po ay nagpapatuloy sa pag-serve at sa pag-worship. Sa kabila ng struggles na pinagdaanan nila, sa kabila ng circumstances na pinagdaanan nila, they are still grateful because God is faithful sa kanilang mga buhay. Wow! Pwedeng give up, pwedeng suko na lang, pwedeng quit na lang. Lord, bakit ganito ang hirap naman? Simula nung nakilala kita, bakit ang hard? Bakit ang bigat? Pero if you are deeply rooted to God and you have deeper faith, your foundation to God, magpapatuloy ka. No complaint. Lord, magtitiwala kami sa iyo, pagagalingin mo, palalakasin mo, matatanggap ako sa trabaho, makakapasa ako sa board exam, ano man ang prayers mo ngayon, kapatid, kayang ibigay ni Lord. At ito po ang naging result, they are serving God with thankfulness sa kanilang mga buhay. Psalms 106 verse 1, praise the Lord, give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love endures forever. Kapatid, this year, it's not smooth sailing. May problems, may circumstances, may challenges. Hindi biro pinagdaanan natin. Amen to ba? Pero kapatid, blessing na nandito ka sa huling Sunday ng taon, kapatid, you are blessed. Dahil sa kabutihan ni Lord. Sabi nga ni Lord sa pangako niya, He will never leave you nor forsake you, kapatid. Kaya, today, kailangan natin i-appreciate si Lord, magpasalamat tayo sa lahat ng kabutihan niya na ginawa sa atin. Di ako naniniwala na wala tayong ipagpapasalamat sa Lord. Kapatid, bawat isa sa atin, kaya natin pasalamatan si Lord kasi naging mabuti siya sa atin. Amen ho ba doon? Kaya let us worship God. Tumayo po tayong lahat. Sambahin po natin si Lord ng buong puso. Amen. Hallelujah. Once again, church, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Come on. Kamay ng mga nagtiwala sa Panginoon. Mga taong nakaranas sa kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. Come on, let's worship Him. Hallelujah, God. And now we sing. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your forgiveness, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your salvation, for your salvation, you paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna. For every morning, for every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful.
your forgiveness. Hallelujah. I'm only faithful, and I just wanna thank for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Come on, sing. And I just wanna thank you, I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Come on, sing it out. So good to me. God, I can't believe how you love me. Come on, lift your voice. Hallelujah. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Let's worship Jesus. Let's worship Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. You are faithful. You are faithful. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Lord, kung kami lang, Panginoon, hindi sasapat. Lord, you carry us, Panginoon, sa buong taon, Lord God. Lord, hindi namin alam kung paano na-provide, hindi namin alam kung paano nalagpasan, hindi namin alam kung paano gumaling, Panginoon, dahil yun sa kabutihan mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your goodness and faithfulness sa aming mga buhay, Lord God. Kahit nagkukulang kami, Panginoon, may lapses kami, Panginoon. Lord, hindi ka namin naaalala, Panginoon, hindi kami nakakapagpasalamat, Panginoon, patuwarin niyo po kami. And today, Lord God, we appreciate everything, Lord God. Hindi magiging successful yung year na meron kami ngayon kung hindi dahil sa iyo. At Lord, sa darating na panibagong taon, Lord, samahan mo ulit kami, Panginoon. Pangunahan mo ulit kami, Lord God. At ikaw ang maging lead ng buhay namin. Ikaw ang maging spearhead ng buhay namin. And today, Lord God, hindi pang tapos ang taon, Lord, may maganda kang plano pa, Panginoon. You can do miracle things, Panginoon. May mga breakthrough pang mangyayari, Panginoon. Lord, we expect something more from you, God. At hindi mo kami bibigoin. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Salamat, Panginoon. Salamat sa katapatan. Kulang ang salita. Kulang ang pasasalamat kung gaano ko kabuti sa amin. Pero sana, Panginoon, tagapin mo itong pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Na Lord, nina-appreciate ka namin ang buong taon. Thank you, Jesus. Mga kapatid, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? And today, Lord God, Panginoon, pagpalain mo ang buhay ng inyong mga anak, Lord God. Lord, ikaw ang magpuno, Panginoon, ng kanilang mga puso, Panginoon. Ikaw ang maglagay, Lord God, ng puso mapagpasalamat sa kanila, Panginoon. Ano man ang mga nare-receive namin, ano man ang mga natatanggap namin, Panginoon. Lord, thankful kami dahil sa iyo, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, O Jesus. Ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah!